sa The Beatitude para po patuloy po natin maunawaan yung gusto po ng Lord talaga para po sa atin. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin pinupuri, O Diyos, sinadakila, niluluwalhati, itinataas sa mga oras pong ito. Ama, kami po'y patuloy lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa iyong kabutihan for this opportunity na patuloy kami makakarinig na iyong mga salita. Saliksitin mo sa oras na ito ang aming mga puso, Panginoon. Kung may nakikita kayong karumihan, dalangin po namin ang iyong paglilinis. Sa gayon, O God, matamnan, Panginoon, ang iyong mga salita ang aming puso, Panginoon, at wala pong masayang. Bigyan mo po kami ng teachable heart and spirit sa oras pong ito na kung saan maging excited kami ma-receive ang pagpapala ng iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. At Lord, dalangin ko po, pangunahan niyo lang po ako. Itago niyo po ako sa iyong likuran at tanging kayo lamang po ang mahayag sa oras na ito. Marami pong salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po, pag-ilan na po ba natin ng Beatitude? Pag-6 na po ba ngayon? 5, no. Matthew. Tayo po nasa Matthew, chapter 5. Yung una po, tayo po yung blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the gentle, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, blessed are the merciful, and ngayon po, blessed are the pure in heart. So, pang-anim na po tayo na Beatitude. So, ang ating pong pag-aaralan is Matthew chapter 5, verse 8, having a pure heart. So, dito po natin makikita, ano nga po ba ang dapat naman ng ating mga puso? Sabi ko, hindi po dapat ito yung mapapatapat po sa akin, nagkaroon po ng change of schedule. Kaya sabi ko, nung minimeditate ko siya and binabasa, sabi ko, ang hirap pala. Mahirap pala kasi talaga ikaw yung una talaga i-check ni Lord yung heart po natin. And dito po natin makikita, ano po ba yung sinasabi doon sa Matthew chapter 5, verse 8. Okay, sa King James Version, ang sabi po, blessed are the pure in heart, for they shall see God. And then sa New Living Translation, God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. So dito natin makikita na kung meron po daw tayong dalisay na puso, makikita po natin ang Diyos. So ano po ba yung makikita? Hindi naman po siya literal na makikita natin face to face. Na parang after nito, I want a pure heart, then later on, I will see God. Na tagang that's na, ending na. So hindi naman po ganon. So dito po natin makikita, bakit kailangan natin hangarin or mag-desire ng may pusong dalisay? Ano po ba yung ibig sabihin ng for they shall see God? Na talagang makikita natin ang Diyos. So dito po natin to mauunawaan ngayong umaga. So mineditate ko siya kagabi. Actually, tinuro na rin po ito sa akin ni Pastor Merly sa aming po Bible study sa Navigators. Na ini-invite ko rin po yung iba na talagang magpa-mentor, magpa-disciple, magpa-Bible study. Kasi napakaganda po ng way one-on-one. And then, nung tinuturo to sa akin ni Pastor Merly, dito ko pinaka-tinamaan sa lahat ng The Beatitude. Dito talaga yung sa heart. So, dito po natin makikita ngayong umaga. The next slide po. Sabi po dito sa introduction, in the Gospel, according to Matthew, Jesus teaches His disciples, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Being blessed is a state of well-being or happiness in relationship to God. So yun pala yung being blessed. Yung tayo na-enjoy natin yung ating relationship sa Diyos. The pure in heart are happy because their sin has been pardoned and they've been granted access to God the Father. So yun din, the pure heart are happy. Bakit po? Bakit po ba tayo, mamaya makikita po natin paano po tayo magkakaroon ng pure heart. Kasi alam po natin, we are forgiven. Kasi hindi naman po natin kayang bayaran ng ating mga kasalanan. Yun lang po sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya po tayo nagkakaroon ng pusong dalisay because of what Jesus did on the cross. Di ba po? So dito po natin makita, in our culture, the word blessed often refers to receiving immeasurable riches, material goods, or fame. So dito kasi di ba,
Sa word standard and being blessed, ang meaning ay yung marami tayong mga material blessing. So, it's a part ng blessing. Pero yung kasi yung most of the time, that is the standard of the world about being blessed. Yung happy tayo, marami tayong material things, nandiyan yung kasikatan, nandiyan yung karangyaan. Pero dito, being blessed is about having a relationship with God. But in the kingdom of God, to be blessed refers to our satisfaction in God and the joy of our salvation. So, dito po natin makikita na in the kingdom of God, yung pagiging blessed is nandun yung satisfaction natin na Jesus, basta ikaw yung nandito sa puso ko, sapat na. Walang kulang, higit pa. So, yung pala yung pagkakaroon ng blessed na puso. Or di, mamaya makita natin having a pure heart. Yung talagang, we are satisfied that we have Christ in our heart. Kasi doon talaga magsisimula lahat ng transformation sa buhay po natin. Once Jesus is in our heart, doon talaga magkakaroon ng manifestation, ng changes, ng transformation, ng revival, ng healing. Once Jesus is in our heart. Once na talaga hinayaan natin siya na, Jesus, come into my heart. Change me. Cleanse me. Hanggang doon magkakaroon talaga ng breakthrough yung buhay natin. Kaya po nung inaaral ko siya, and then kagabi, kasi nagpaalam ako sa kanila, kala Pastor Merly, kila David, na pwedeng pasambot ng Bible study. Kasi di ba po, ako po'y nag-aaral po nito. And then nung magka-chat kami ni David, sabi ko, David, pag-pray niyo ako dyan sa inyo. Ang hirap pala. Kasi nung inaaral ko siya, pure heart. May pure heart pa ako. Parang nandun yung, ang low ng tingin ko sa sarili ko. Parang, sabi ko, ba't ganun? Bakit parang ang sad ko bigla? Eh, di ba yung being blessed is happy because we are satisfied because we have Christ in our heart. And then, nung inaaral ko siya, kaya pala. May mga nagiging hindrances along the way. Para hindi tayo, para makontaminate yung ating mga puso. Talaga sabi, pag-pray niyo ko dyan sa inyo. Pag-pray niyo ko, parang ayoko tumayo tomorrow. Kasi parang, feeling ko, parang di ko deserve. Yung gano'n. Kasi parang yun ang Lord, create in me a clean heart. Then later makikita natin yung prayer ni King David na create in me a clean heart. Talaga yun yung maging prayer natin later as we commune with God after this message na Lord, ang pusong ito, walang kayang itago sa'yo. So, and then King David demonstrated this truth as he understand the way of sin and asked for a renewed delight in God's salvation. Dito po kasi, naintindihan ni King David na siya yung nagkamali. Siya yung nagkasala. Di ba po siya po yung nagkaroon ng pagkakamali, ng king na siya, nung kay Bathsheba. Di ba? Naging murderer siya, adulterer. Kasi inasawa niya yung si Bathsheba. Sumipin siya kay Bathsheba, di ba? So dito, nakita ni King David na Panginoon, nagkamali ako. Kasi tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Talagang iniharap niya sa Lord yung puso niya na marumi. Na Lord, this is my heart. I pray for a clean heart. Create in me a clean heart. And then sabi niya, dito, bring back the joy of your salvation. Kasi di ba pag nagkakaroon po tayo ng sin, nawawala po ba yung salvation? Di ba po hindi? Ano po yung nagkakaroon ng problem sa atin? Our connection, di ba po? Yung ating fellowship with God, kasi andun yung guilt. So dito, ang inano ni King David is, create in me a clean heart and bring back the joy of your salvation. Kasi being satisfied with the Lord, wala na tayong hihingin pa eh. Sapat-sapat na. And sabi ko nga po kanina, once Jesus is in our heart, doon magsisimula lahat ng transformation sa buhay natin. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, at doon natin masasabi, Panginoon, nakikita kita ngayon. Di ba po? Kasi minsan, Lord, asan ka? Bakit di kita maramdaman? Bakit di kita makita? Bakit ang tahimik mo? Baka po kasi there's something inside of our heart. Because if Jesus, di ko po sinasabi na wala tayong Jesus ngayon. Kumbaga, dumarating po yung point na tayo po yung nagkakaroon ng mga struggle sa buhay, talagang mga alalahanin, mga pangyayari na hindi natin ine-expect, na talagang yung heart natin naliligalig talaga. Yung heart pa natin deceitful. Feeling ng heart natin laging right, pero wrong.
Ang feeling niya laging tama, pero hindi na pala tumatama. May tama na tayo. Di ba po? So, ito talagang heart natin is masyadong mapanlin lang talagang ating puso. Kaya nga sabi ng mundo, follow your heart. Pero ang sabi ng God, follow me, not your heart. Dahil ang puso natin, lagi po tayong ipapahamak niyan. Di ba po? Because our heart, our emotions, mamaya masaya, mamaya malungkot. Mamaya galit, mamaya hindi. Mamaya okay, mamaya hindi. Yun po kasi yung talaga yung heart natin eh. Kaya ano sabi ng Lord? Follow me. Whatever the circumstances inside of your heart, follow me. Kasi siya talaga yung may tanong. Then next po, okay, dito po natin makikita yung pinagkaibahan ng contaminated heart versus pure heart. Kasi ang gusto po natin ma-achieve this morning is itong pure heart po eh, di ba? Kasi we really want to see the Lord in our lives. We want to see the Lord in the lives of others. We want to see the Lord in this church. And we are the church. Di ba po? Kaya dito po natin makikita na ano ba yung contaminated heart at ano yung pure heart. Sige po, tingnan po natin. Kasi di ba pag sinabing contaminated, pag kumain po tayong contaminated na inumin at pagkain, ano po nangyayari sa atin? Sasamain yung ating tiyan, tayo yung magkakasakit. Di ba po? Dito makikita natin, ano yung mga hindrances in having a pure heart? Ano po yung mga hindrance? So una, syempre ito yung sin. Kaya nga po, di ba, alam na alam po natin yan, kaya po tayo nawalay sa Diyos. Dahil po sa kasalanan, di ba sa Genesis, dahil doon po nagsimula ang kasalanan nung sumaway si Eva at si Adan. So yan po talaga yung una, kaya hindi po natin, kaya nakatiba po yung ating relationship kay God. So ito po yung sin, yung kasalanan. And now, we all know that we are forgiven because of what Jesus did at the cross. Ngayon, syempre, may pagkakataon na tayo pa rin po ay sumasablay. May mga pagkakataon na tayo po nagkakamali pa rin ng desisyon, nagkakamali ng salita, nagkakamali pa rin po tayo ng mga bagay na nakakasakit pa rin sa damdamin ng Panginoon. So, hindi po ako exempted dyan. Kaya sabi ko po sa inyo, no, ito po yung aking inaaral sa gawin ng hirap. Tatayo talaga ako tomorrow. Doon ko kasi nakita yung condition ng heart ko. Nung inaaral ko siya. And then, ito po yung C. So, sa Colossians 3:5, so mababasa naman po natin doon. Colossians 3:5. So, basahin ko rin po. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amount to idolatry. So ito, talagang maging patay na tong ating sarili sa mga kasalanan. And then pangalawa, yung small or little foxes. Nung foxes. So, basahin po natin sa Song of Solomon 2:15. Sabi po sa Song of Solomon 2:15, catch the foxes for us, the little foxes that are ruining the vineyards, while our vineyards are in blossom. Ang sabi po doon, yung vineyard in blossom, hindi maganda ang kondisyon. Pero may mga little foxes na gusto mag-intervene. At pag nag-intervene sila, ma-spoil yung vineyards. So ito po yung mga small foxes or little foxes. So nung minemeditate ko po siya kagabi, ano ba yung mga little foxes na yun? Yung mga small foxes na nagkakaroon ng hindrances para magkaroon po tayo ng pure heart o yung dalisay na puso. And then, nung binabasa ko siya, ayun, the context po pala nung chapter 2 is about a couple. Na sila yung nagmamahalan na couple. And then, sa chapter 1, meron na pala nangyari na naka-intervene na fox. And then, kaya sa chapter 2, nagpapaalalahanan sila na huwag natin hayaan may makapasok ulit na little foxes sa vineyard natin. Kasi ano pala doon, their relationship is in blossom that time. At kailangan, huwag nilang hayaan
kumbaga doon sa explanation kasi po doon is yung marriage na meron makapasok na mga little things na magkakaruin in the relationship. And then, it seems goes to our spiritual life or Christian living. Ano po yung mga small facts na nakakapasok sa heart po natin, na akala natin okay lang, parang akala natin there's no effect on us, pero meron pala. Diba? So, una, yung quarreling with other Christians, 1 Corinthians 3:1-3. So, ito rin yung ibang mga little facts na pumapasok sa heart po natin pag meron tayong mga misunderstanding. Second po is yung pride sa Proverbs 16:18. So, isa rin po ito sa nagpapatigas ng ating puso. Pag meron po tayong pride, sino tama, sino mali. Hindi ako pwede maging mali, pwede akong tama. Yung mga ganon, yung pride na nagpapatigas po sa ating mga puso. Simmering bitterness, Ephesians 5:21, dyan po natin yung makikita. So, pwede nyo po siyang picturean or kopyahin kasi sayang po yung mga verses. So, pwede po natin siyang aralin. Simmering bitterness, so yan yung mga may unforgiveness. Kala natin okay na, kala natin na forgive na natin. Pero pag nauulit, bumabalik yung pait. Muli natin natitikman yung pait. And then sexual immorality, so ito mas pumapasok na rin siya sa sin, itong mga small foxes. And then materialism, prayerlessness, yung kawalan din ng panalangin, napakahalaga po ng having a prayer life. And then another po is filthy language, yung mga offensive words. Akala po natin is okay lang, biro, pero nakakasakit na pala. Yung akala para sa atin, parang wala lang yun, biro lang yun, pero offensive na pala siya. Hindi natin alam sa mga salita natin, akala natin biro or joke, wala lang. Meron pala siyang nahuhukay na pain in the past. Kaya merong tama. So kaya yung mga past traumas and pain, mga small foxes din po yan eh. Yung talagang pag na-touch, kala natin heal yung wounds sa ibabaw, tuyo na. Pero pag tinuklap natin, fresh pa yung loob. So another thing din po yan. And then envy, ayun yung drunkenness and drugs. So isa po yan sa mga small foxes or little foxes na akala natin, konti lang naman eh. Pero wala yan, nalilimutan ko din yan, nililipas din yan. Kasi doon ako dumating sa punto yung lagi sa akin pinapaalala ni Pastor Merly, alisin mo sa ugali mo yung pagiging matampuhin. Lagi yun ang sinasabi sa akin ni Pastor Merly, huwag mong hayaan na yan ang maging ugali mo, hindi yan nakakalugod kay Lord. Kasi yung lagi ka na lang konting salita na, ba't siya ganito? At the end, ako rin yung nahihirapan. At the end, ako rin yung malungkot. At the end, ako rin yung hindi masaya. So, yung mga simpleng inis, galit, na parang dito ko rin siya nakita, hindi simpleng inis na naman yun, mawawala din yun. Pero hindi natin napapansin, nag-grow pala siya doon sa heart natin. Parang yung vineyard na nag-blossom, hindi natin napapansin, may mga small foxes na palang kinakain yung mga grapes. Hanggang sa makita natin, wala na tayong aanihin. Kasi akala natin mga little things lang. Akala natin simpleng inis lang yun. Yung naman lang ako sa pila, okay lang yan. Pero pag nakita, ito yung muna sa akin sa pila, kwento na agad, no? Pero hindi na nakainis, sinabi ko lang. Di ba, akala natin maliit, akala natin wala lang, pero may impact pala sa heart. Meron pala siyang dala sa heart natin. Meron palang, may scratch sa heart natin. Kasi kahit scratch na yan, masakit pa rin yan, aminin natin sa hindi. Minsan kasi, most of the time, hindi pa minsan, self-denial po tayo sa ating sariling puso. Kaya mo yan. Kaya ko pa. Hindi pa yan. Sige lang. Pero hindi pa sa sabihin na pagod na po ako. Kasi sa bawat kahinaan natin, ang Diyos ang magre-renew ng strength natin. Bakit niya sinabing, I will renew your strength? Kasi alam ng Diyos na tayo maghihina. So dito po, makikita natin, huwag po natin hayaan yung mga small foxes makapasok sa ating mga puso. Simple lang po, akala natin okay, pero pag pinaulit-ulit natin yung the same character na gano'n, hindi natin napapansin, palaki ng palaki yung naiitanim natin na negative things toward that person. Hindi yung talagang, kaya sabi ko, parang hindi ako ready i-preach yung having a pure heart. Kasi Lord, meron ako mga panalampas na akala mo simpleng bagay. Pero lumalaki pala, nag-grow sa puso ko. Meron pala akong pina-enter ng mga little foxes sa heart ko.
And then, kaya po napakahalaga po later that we will commune with the Lord na talaga magpapalinis po talaga natin talaga yung ating mga puso sa Kanya. Because I know all of us, we really want the Lord in our lives. Alam ko po, despite of our circumstances or our mga shortcomings, alam ko po, there's part of our heart na ang gustong-gusto natin ay ang Diyos. Diba? Sino po bang pwedeng mag-judge sa atin? Hindi naman po yung katabi natin. Hindi rin naman po ako. Diba? Sino lang po, diba, nakakakita talaga ng tunay nating puso? Yung Diyos lang naman po, diba? So, ayun po yung mga small facts. Nakala natin, so, konting inis, konting galit, konting tampo, wala lang. Pero meron siyang impact na malaki sa heart natin. Kaya sometimes, di ba, doon papasok pa rin na kailangan maging gentle pa rin tayo sa mga tao sa paligid natin. Kasi maaring nasaktan nga sila. Di ba, nasasaktan sila, tapos andun yung hindi natin napapansin. Kasi meron pang nag-grow na may mga small foxes na even in our hearts, in our own hearts. Kaya nangyayari, halo-halo na. Halo-halo lang, hindi na natin maintindihan. So, kaya dito po natin mamaya, talaga i-desire natin habang nag-aaral tayo na, Lord, I want that kind of heart na hindi natatablan ng mga small foxes na to. Ang always na sa akin reminder ni Pastor Merly, kaya talaga sobrang i-encourage ko po kayo talaga magpa-BS po talaga, magpa-mentor. Kasi ang may mentor po kasi hindi kayo niyan i-baby eh. Kundi pag may nakita silang mali sa atin na hindi magpapagrow sa atin, pagsasabihin po talaga nila tayo with love. Kasi hindi ko naramdaman kahit minsan na na-judge ako pag ako po'y tinuturuan ng mentor ko po. Kaya lagi niya sa akin tinuturo na, Frenzy, katulad na lagi ko sinasabi sa'yo, maging patay ka na sa iyong sarili. Yun yung lagi niya sinasabi sa akin. Huwag ka nang maapektuhan sa kung anong sabihin ng iba, sa kung anong iparamdam sa'yo ng iba. Tumingin ka sa kanya, siya lang naman yung mahalaga. Hanggang maging patay sa ating sarili. Kasi pag patay tayo, pag sinampal ba ang patay, gaganti. Bakit ba yan? Gagantihan tayo, di ba po? Hindi. Ganun po daw pa tayo patay na sa ating sarili. Ano bang i-throw sa atin ng mundo o ng tao? Hindi na tayo mag-retaliate. Hindi na tayo mag-retaliate. Kasi yun yung mga small foxes na nagkakaroon ng, kaya nakakontaminate yung ating po mga puso. At hindi po yun mabilis. Hindi po siya one click, yun na agad. One click, okay na ako, healed na ako. Di ba? Hindi. Kundi talaga, it's a process. Kaya talaga we really need talaga po na tiyagain din po ang ating mga sarili. Kung natiyagain natin ang iba, tiyagain din po natin ang ating mga sarili. Kasi ako, ito, yan po yung nasasabi ko lagi, paano na po ako, Lord? May nagpe-pray kayo sa akin. Mga gano'n, parang kahapon, iyak ko na iyak kay Pastor Lord. Pagod na po ako. Parang ayoko na mag-pray for this, mag-pray for to these people, ganun. Pagod na po ako. May nagpe-pray po ba sa akin? Kasi pagod na po ako. Parang pasan ko na lahat. Parang ganun yung feeling. Pero alam ko naman hindi pasan lahat dahil si Lord nagpapasan lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay. Tayo pa ngayong pasan-pasan niya. Kumbaga, ang dami nga kasi nakapasok talaga doon sa heart ko. Aminado po talaga ako. Marami talaga nakapasok po sa aking puso na talaga, hindi ako makatulog. Ano bang gagawin ko, Lord? Parang ulit-ulit na yung sinasabi ko. Parang na ako sirap-laka. Hanggang sa, doon ako bumigay kahapon. Pagod na po ako. Sabi ko talaga kay Pastor, pagod na po ako. Hindi ko na po talaga alam. Talaga yun yung nasabi ko talaga. May nagpe-pray kaya sa akin kasi nanihina na talaga ako. Parang hindi ko na kayang ihakbang. Parang isa na lang. Parang hindi ko na kaya. Parang nandun na ako sa isang hakbang na lang, parang babagsak na ako. Parang ganun yung ang daming nakapasok sa puso ko. Parang gusto ko lang tahimik, gusto ko lang parang mag-meditate. Alam mo yung ganung feeling? Kahit kanina, kasi iniisip ko po talaga, Lord, pure heart. Gusto ko po ng malinis na puso. Ayoko na po ng mga nararamdaman ko, napapagod na po ako. So talagang dito po natin tingnan na, Lord, ano yung mga little foxes, nakala ko maliit na bagay na nakapasok sa heart ko. And ito nga po, malalaki na nga po yun, materialism, prayerlessness, drunkenness, malalaki na nga po yan eh. Tingnan natin muna yung maliliit na nakakapasok sa puso natin. Kasi baka dyan nagsisimula kaya may malaking nangyayari sa heart po natin right now. So ayan po yung mga hindrances, sin, yung mga small foxes. The next po ay
slide po. Ayan. Disobedience. So, isa rin po sa nagkakos din po na kaya nakakontaminate po yung ating mga puso. Ay dahil din po sa ating mga hindi pagsunod sa Diyos. Yung may sinasabi si Lord sa atin pero hindi po natin ginagawa. Sinasabi ng Lord sa atin na huwag natin itong gawin pero ginagawa natin. Dapat natin gawin pero hindi natin ginagawa. Kasi di ba may ganon? Bawal gawin pero gagawin natin. Pero yung dapat natin gawin, yun ang hindi po natin ginagawa. So nga po, delayed obedience is still disobedience. 99.999% obedience is still disobedience. Kahit 0.1 lang po yung hindi natin nagawa. Kaya ang gusto talaga sa atin ng Lord is yung full obedience po natin. So yun po talaga yung isa sa nakakontaminate ng heart natin. Kasi pag nagsimula na talaga yung disobedience, diyan na talaga papasok yung sin. Pag nandiyan na yung sin umiikot sa heart natin, nandiyan na ang bilis na makapasok sa small foxes. Kasi yung kaaway nagkaroon na ng entry point sa ating puso. Kung tutuusin, nagsisimula talaga siya pag nananamlay ang ating relasyon sa Diyos dahil sa ating hindi pagsunod. Diyan po talaga, diyan nagkakaroon talaga ng something na nag-work sa heart natin. Until papasok ang sin, yung mga small foxes, nagkaroon na sila ng entry, mabilis makapasok sa heart natin. Kaya, ang hirap po talaga ng sabi nga sa pagsunod, may pagpapala. Sa pagsuway, may pagpapalo. Di ba po? Masakit. Masakit po talaga ang papalo. Nararamdaman ko rin po yung pagpapalo. Masakit po talaga. Yung talaga, Lord, sorry na po talaga. Alam ko pong mali po ako. Mga ganon talaga. Lord, ang sakit. Pero, despite pala, pag nandun mo nakita na yung nakontaminate yung heart mo and dinesire mo magkaroon ng pure heart, despite of consequences, meron kang joy sa yung heart. Kasi alam mo, Lord, hindi ako sumunod, nagkaroon ng mga consequences, pero alam kong sasamahan mo akong makabangon at matutunan ko ang nais mong matutunan ko. Kaya Lord, whatever the circumstances in my life, teach me what you want me to learn at this moment. Kasi, iba kasi yung nagtitila tayo sa consequences, talagang pagod na, ayoko na, hindi ko na makita si Lord, mga ganyan. Pero once po pala naging open tayo kay God about our sin, about our disobedience, andun talaga yung, though may i-face tayo mga consequences, pero nandun yung joy. Kasi alam natin na pag na-surpass natin yun, nandun ulit tayo, talagang mag-move tayo in another level. At mag-grow deeper tayo sa relationship natin with God. And then, may nilagay po dito, take note, Jeremiah 17:9, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Sabi nga, deceitful ang puso sa lahat. Kaya nga po, kanina sabi ko, don't follow our heart, follow our heart. Follow His ways, follow His standards, follow His words. Kasi yun, hindi magkakamali. Hindi yun magmimintis kahit konti. Kaya yun po talaga yung kailangan natin masunod talaga yung mga salita niya. Kasi itong puso natin is iba-iba po talaga ito. Next po, so how can we become pure in heart? So paano nga po ba tayo makakaroon ng pure heart? Kasi gusto po natin maranasan yung makita ang Diyos, yung to be in His presence talaga na malaya. Sabi po dito, we can become pure in heart on our own, in our own. So, hindi natin kaya maging pure in heart sa sarili lang din nating lakas. Na talagang, gusto ko maging pure in heart. Okay na, pure na yung heart ko. Hindi po. Sabi kasi po dito, it is only by an act of God's grace that He cleanses us and make us pure in Jesus through the power of the Holy Spirit. By God's grace, we recognize that we are sinners in need of Savior. So, totoo naman po, sino po dito ang nabura ang kasalanan nang dahil sa tayo nagpapako sa ating mga sarili. Tayo yung nagpinitensya sa ating sarili. Di ba po hindi? Nabayaran po ang ating kasalanan dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yun po naging kabayaran sa ating kasalanan. Kaya po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya may access po tayo sa Ama. So dito po natin makita at talagang panghawakan natin that I am forgiven because of what Jesus did on the cross. Huwag po talaga natin kakalimutan ito because
Pag ang buhay po natin ay naging mahirap, sabi nga, balik lang tayo dun sa message ng cross. Kasi dun nangyari lahat. Dun niya tinapos lahat. And dun po natin yung makikita sa Psalms 24:3-4. Sa Psalms 24:3-4, who may ascend into the hill of the Lord, and who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood, and has not sworn deceitfully. So, sino nga po ba yung makakapagpuri sa Diyos? Di ba yung mga taong merong malinis na puso? At dito natin makikita na unang nangyari yung pagkiklense po sa atin is nung binigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. And then next po, next slide. As for forgiveness in all of our sins. So, pangalawa, dahil alam natin forgiven na tayo. Siyempre po, di ba, dumarating yung time na kahit andun na yung salvation, kilala na natin si Jesus, sinagap natin siyang Lord and Savior of our life. There are circumstances in our lives na nagpo-fault pa rin po tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Nakakapag-disobey pa rin po tayo. So ano po yung dapat natin gawin in those circumstances na tayo pa rin po ay napapalungkot natin yung puso ng Panginoon. Ano po yung ating kailangan gawin? Sabi nga, ask for forgiveness. Di ba po sa 1 John 1:9, if we are faithful and... buksan na lang po natin. Magkakalima ako. 1 John 1:9. Di ba ang sabi po doon? If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us and our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pag tayo lumapit po sa Kanya, humingi ng kapatawaran, talagang real repentance yung ating puso, tayo Kanyang handang patawarin. Ang Diyos naman po lagi naka-open arms sa ating po. Na anak, balik ka lang. Kaya ko yan. Na-cleanse ko na yan eh. Nagawa na yan ng Panginoong Jesus. Kailangan na nandun yung humbleness natin like King David na inamin niya yung kanyang mga kasalanan. At humingi siya ng malinis na puso sa Diyos. Dahil alam niya na nakorap yung kanyang puso. Come humbly before God because there are times that we still commit sin in our lives. So talagang humbly, lumapit lang tayo sa Lord. Ask for forgiveness, have a repentant heart, and talagang magpa-cleanse lang po tayo sa Lord. Kasi hindi po yun ipagkakait sa atin ng Diyos. Kasi nga po, di ba, yung Panginoong Jesus, pinagkait niya po ba sa atin ang kanyang anak? Di ba po hindi? So, kaya kung dumating man po yung point na Christian na ako, bakit nagkakamali pa rin ako? Kasi di ba yan yung mga pagkasing napupuno, di ba po ng sins yung ating puso? Nakaka-guilty, ang hirap mag-pray, nakakahiyang mag-church, parang ayaw natin mag-devotion, kasi parang Lord, hindi ako nakapatapan, parang masyado akong madumi sa'yo, parang hindi kita deserve. Di ba ganun po yung kaya nagkakaroon ng hindrances lalo para makita natin ang Diyos sa buhay natin. So ano kailangan po natin gawin is to ask for forgiveness. Talaga maging transparent tayo sa Kanya. Lord, ito talaga nagawa kong kasalanan. Nagkamali ako ng desisyon dito. Nakasakit po ako. Ito po yung nagawa ko. Hindi po ako nagpe-pray. Hindi po ako nagde-devotion. Mga ganyan. Yung mga nasagot ko yung nanay ko. Nagalit ako sa tatay ko. Naaway ko yung kapatid ko. Yung mga simple things na akala natin there's no effect in our hearts. So, ayun po. So, 2 is ask for forgiveness in all of our sins. So, yung una, makita natin na yung salvation na na-receive natin kay Lord is talagang His work alone. Talagang siya yung nag-cleanse sa ating mga kasalanan. Pangalawa, pag tayo napofall pa rin sa kasalanan, yung mga nagagawa natin, normal na tao, syempre po talaga tayo hindi perfecto. Lapit lang po tayo sa Lord. Lapit lang po tayo sa Kanya, magpalinis po tayo sa Kanya. And talaga pag-pray natin na hindi natin magawa yung the same sin na talagang naituro na sa atin ng Panginoon to overcome. And then third po,
Surrender everything to God. Napakahalaga po nito na, Lord, itong inis ko, alisin mo na. Lord, itong galit ko, alisin mo na. Lord, yung pagiging matampuhin ko, Lord, alisin mo na. Lord, itong bitterness na to, alisin mo na. Lord, itong pride na to, alisin mo na. Lord, itong past trauma na to, na ang sakit-sakit, umuulit-ulit, gabi-gabi, naaalala ko, naiisip ko, Lord, alisin mo na. We really need to be transparent sa harap po talaga ng Diyos. Kasi wala naman po talaga tayong kayang itago sa Kanya. Kung wala tayong kayang itago sa Kanya, ba't hindi niya agad alisin lahat? Kasi gusto ni Lord, maging close tayo sa Kanya eh. Gusto niya kasi, lapit ka lang, dito lang naman ako eh, never naman ako umalis. Naghihintay lang ako. Kasi pag alisin niya lahat, kaya-hayang buhay natin. Okay lahat. Pero, pag kasi surrender, we are surrendered to God, talagang hands up na tayo, Lord, ikaw na po. Ito talaga yung nararamdaman ko. May pagod, may sakit, may pait, may takot. Mga ganyan, Lord, alisin mo na. Kasi yan yung nakakakontaminate po sa ating puso. Kaya sabi ko po sa inyo talaga, hindi mabilis i-meditate yung habit of your heart. Kasi, ang makikita po natin is sarili po talaga natin. It's not about the people around us. It's about between us and the Lord. It's between me and the Lord. Dahil siya lang talaga nakakaalam nito. Meron tong nagawa na hindi nyo alam. At meron sinasabi ang iba na hindi naman ito ginawa. May mga ganun, di ba? Kahit anong gawin ko, sabihin ko, meron kayong hindi alam na nagawa nito. Na siya lang ang nakakaalam. Kaya sabi ko sa'yo, ang hirap i-meditate. Yung talagang lahat ibibigay mo talaga sa Kanya. Kaya sabi ko, Lord, kaya mo bang tumayo? Nakikita na ba kita? Parang nung minimeditate ko siya, sa status po ng puso ko ngayon, Lord, nakikita ba kita? Na pag tumayo ako dito sa pulpit, mag-bless kaya yung mga tao? Andun yung question. Kaya sabi ko, Lord, kahit itong fear na to, bigay ko na sa'yo. Kasi ikaw naman nakakakita nito eh. Ikaw may alam dito. Pag upot, pag tayo ko, alam mo. Bago may lumabas sa bibig ko, alam mo. Di ba po sa Psalms 139, hindi po yung sinabi ni King David. Ako man ay uupo o tatayo, nalalaman mo. Bago pa lumabas sa bibig ko, ang anumang salita ay alam ko din. Di ba po, wala tayong maitago sa Diyos. Ang kaya lang po natin, Lord, eto ako. Eto na po yung nangyari sa puso ko, ang pangit na po, Lord. Wasak-wasak na, sugat-sugat na, nangingitim na. Ito po talaga yung kondisyon ng puso ko. Nalalason po ako, napapagod ako, nalulungkot ako. Bigay ko na po sa inyo. But sino ba nag-create ng heart po natin? Si Lord. Sino may blueprint ng buhay po natin? Si Lord. Sino pong nakakaalam ng pinaka-the best sa buhay natin? Si Lord. At sino may gusto na tayo ay makaranas ng mga rumaragasang pagpapala sa buhay natin? Si Lord pati. Kaya lang gusto ko ng Panginoon. Anak, yung puso mo. Anak, yung buhay mo. Kaya talagang ang hirap. Pero sabi nga, by His grace, by His power, we can do all things through Christ who strengthens us. Wala tayong hindi magagawa dahil sa Diyos. Kasi nga po, di ba yung number 1, paano tayo nagkaroon ng pure heart? Because of this cross. Di kayo hindi ko cross na to. Kumaga dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Di ba po? So, surrender everything to God. Sabi nga sa Psalms 51:10-12. So, napakasarap po basahin po nito. Sarap nitong word na to. Sabi nga, being surrendered to God is, let God bless our heart. Talagang, wala tayo itatago sa Kanya. Lord, ito talaga yung condition ng heart ko. Sa'yo na. Ikaw na pong bahala. Sabi dito ni King David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ano yung
Kung parang napaka-transparent ni King David. Lord, huwag mo ko iiwan. Lord, nagkamali ako. Alam niyo yung ganun pakiramdam na, Lord, alam ko po mali ako, nagkasala ako, nakasakit ako, Lord, pero huwag mo ko iiwan. Create in me a clean heart. Linisin mo po ang puso ko, patawarin po ninyo ako. At huwag niyo po akong iiwanan. And restore the joy of your salvation in me. Dahil ayoko po ng malayo sa iyo. Kasi pag una po tayo naging malayo sa Diyos, ang susunod po niyan, magiging malayo tayo sa mga tao sa paligid natin. Magiging malayo tayo sa mga pinapagawa ng Lord sa atin. Kasi yung heart nakakontaminate. Hindi natin makita kung ano dapat natin. Kaya, dito napakasarap na, Lord. Ang sarap ipag-pray. Pwede po natin ito gawin prayer kasi the best prayer that we can do is praying the Word of God. Because once we pray the Word of God, walang magagawa sa Lord dahil trap siya sa sarili niya salita. Bakit? Ano po bang sabi niya? Ang salita niya, laging mananatili. Pag sinabi niya, sinabi niya. Walang hindi siya pangyayarihin pag sinabi niya sa kanyang mga salita. Kaya pag pinag-pray po natin doon, ang sinabi natin sa Lord, Lord, create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me. Yung eksakto to, pwede po natin talaga ito ipag-pray sa Kanya. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Di ba parang bata ng Lord? Huwag kang lalayo sa akin. Huwag mo kong iiwanan. Huwag mo hayaan yung Holy Spirit, hindi ako igayo. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yung talaga, Lord, yung relationship ko sa'yo. So, ulit maging close tayo. Kasi once our heart is contaminated by sin, by the worries of this world, by pains and hurts, or traumas in our life, ang hirap makita kung ano gusto ng Lord na makita po natin. So ito po yung pangatlo, surrender everything to God. Whatever the condition of our heart right now, huwag tayong mahiya sa Diyos. Hindi niya i-judge. Ano ba anak? Nasimba ka pa naman? Nagsiserve ka pa naman? Bakit ganyan ang puso mo? Hindi, bigay natin. Like King David. He's the king of Israel. Pinagmalaki niya ba, king naman ako ng Israel eh. Inanoy mo ko eh. Pwede mo gawin ang gusto mo. Pero hindi, di ba po? Sinabi niya, nagkamali ako. Create in me a clean heart. Talagang kung anong kondisyon ng puso natin, just offer it to God. And let God cleanse it. Dahil siya lang talaga makakapag-cleanse ng puso natin. Hindi natin kayang i-cleanse sa sarili po nating puso. Tanging Diyos lang po talaga. And then pang-apat po, love God and casting out all of our idols. So dito rin po papasok yung pagsunod sa Kanya. If we really want a pure heart, we should love God. Deuteronomy 6:5, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And as we love, might lang po yun, and with all your soul and with all your might. So sabi nga po, kailangan nating mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Higit pa sa ating boyfriend, higit pa sa ating girlfriend, higit pa sa ating nanay o tatay, higit pa sa ating mga anak. Hindi ibig sabihin wala tayong pakalam sa kanila. Mamahalin natin sila, pangalawa lang, una ang Diyos. Kailangan talaga una lagi ang Diyos sa puso at isip natin. Talagang huwag natin hayaan na maging unang-una ang tao sa puso natin. Because once na ang tao o material things or possession or dreams, yung mga pangarap natin sa buhay or tao sa paligid natin ang naging una sa puso natin, for sure, magkaklak-klak talaga yan. Kasi hindi natin makontrol ano nangyayari, ang sakit, ang hirap. Pag nauna po talaga natin ang tao, ang ating mga pangarap, or ang ating mga possession dito sa puso natin. We should always love the Lord our God. Number one, unang-una. Kasi talagang masakit po talaga. Kasi ang tao, hindi-disappoint po tayo ng tao. Ang tao po ay may limitation. Sila rin po ay nahihirapan. Sila rin po ay nasasaktan. Sila rin po ay napapagod. Kumbaga pare-pareho tayong hindi perfectong tao. Maaaring magkulang sa iyong iba at maaaring tayo naman ang nagkukulang sa iba.
The same way, vice versa. Di ba po? Kaya pag sila ang una sa puso natin, yan po talaga magsisimula kita kakrack ang heart natin. Pero alam sabi doon sa number 3, surrender it to God. Hindi naman hindi naman ang Lord inuna mo kasi yan, buti nga sa'yo. Hindi naman ganun si Lord, di ba? Ang gusto lang naman ni Lord, lumapit tayo sa Kanya with a humble heart, be transparent, at talagang hayaan natin siya mag-intervene sa ating mga puso. Sabi nga dito, as we love God, we will grow to love others as well. At habang minamahal natin ang Diyos, matututunan natin mahalin ang mga tao sa paligid natin. Kahit yung mga taong mahirap mahalin. Kahit yung mga taong hindi deserve mahalin. Kahit yung mga taong nakakapanakit sa atin, matututunan natin silang mahalin. Kasi, God is love. Sinong unang nagmahal po sa atin? Ang Diyos. Minahal niya ba tayo nung nagbago na tayo at tinanggap natin ang Panginoong Jesus? Di ba po hindi? Kailan niya tayo minahal? Nung panahon tayo po ay makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Hindi niya sinabi, magmamahalin lang kita pag okay ka na, pag okay na yung puso mo, pag mabait ka na. Hindi naman po sinabi yun ng Lord, di ba? Because the love of God is not conditional. It is unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Hindi niya sinabi, pag nagbago ka, mamahalin na kita. Pag okay ka na, pag magka-vibes na tayo, mamahalin na kita. Hindi ganun magmahal si Lord. Kung magmahal si Lord, kahit ano bang sistema ng buhay mo ngayon, kahit nasasaktan mo tong puso ko, anak, mamahalin pa rin kita. Hindi magbabago yung pagmamahal ko sa Lord. Hindi magmahal si Lord. Kung magmahal si Lord, pinaglalaban niya ng pangwalang hangganan. Ganun siya katindi magmahal. Kaya nga, as we love God, and we cast out all of our idols, because ano po ba yung mga idols natin? Yung mga inuuna natin kaysa sa Kanya. We spend more time. Hindi masama po magtrabaho. Okay lang po magtrabaho. Hindi rin po masama pumasok sa relationship. Hindi po masama asikasuhin natin ang ating mga pamilya. Paano po nagiging masama yung mga bagay na ginagawa natin? Ano po yung kasabihan ng matatanda? Lahat ng sobra ay masama. Di ba po? Pag sumosobra. Kasi di ba po, kailangan natin una talaga ang Lord sa buhay natin. Dahil nagtatrabaho tayo, isipin natin, Lord, ang boss ko, hindi ito. Ang boss ko, ikaw. Ikaw ang aking manager. Ikaw ang aking boss. Ikaw ang nagpapasweldo sa akin. Kaya ibibigay ko yung best ko. Diba? Bakit natin mamahalin yung mga tao sa paligid natin? Kasi minahal lang din naman ako eh. Tinanggap lang din naman ng Diyos. Diba po? So dito natin makita, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tayo nagmamahal dahil tayo unang minahal ng Diyos. Sabi nga, nasa womb pa lang tayo ng ating mga nanay, nasa isip na tayo ni God. Before He created the world, we are in His mind. Imagine, hindi pa tayo naiisilang sa mundong ibabaw, minamahal na tayo ng Diyos. Alam niya na yung mga gagawin nating kalokohan, minahal pa rin tayo ng Diyos. Alam niya papalpak tayo, pero minahal pa rin po tayo ng Diyos. Alam niya may katigasan tong pusong ito, pero pinili niyang mahalin pa rin po tayo. Ganun katinding magmahal ng Diyos. Kaya nga po, diba, gusto niya i-cast out natin all our idols at talagang mahalin po natin siya. Kasi doon makikita na tayo nagmamahal sa Diyos. Pag nagmamahal din po tayo sa iba. Regardless of what the situation is. Regardless of what they did to us. Mahirap po yun. Hindi po yung mabilis. Parang pinipiga po yung puso natin, di ba? Yung mga tao nakasakit sa atin, hindi nakaitigdi sa atin, mamahalin natin. Parang pinipiga po, di ba, yung ating puso? Pero pag titingnan natin, Lord, di ba nga ako sinisilang, mahal mo na ako eh. Alam mo, sesep lang ako, mahal mo pa din ako eh. Ang
sabi nga po dito, 1 John 4:20, if someone says, I love God and hate his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Kung di natin kayang mahalin, taong nakikita natin, paano po natin mamahalin ng Diyos na hindi nakikita nito? So, dito po natin makikita na we should love God and casting out all of our idols. Kasi para itong domino effect. Talagang mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Kasi if you really want a pure heart, yung talagang ang puso natin ay andun yung okay sa harap ng Lord. Talagang, Lord, ikaw yung mamahalin ko ng unang-una. At habang nagmamahal tayo sa Lord ng matindi, doon niya tayo tuturuan na mahalin din yung iba sa paligid natin. At doon natin mapipiling bitawan yung mga dapat bitawan. Kasi di ba yung mga idols natin, yung talagang nagnanakaw or kumukuha ng oras na dapat ay sa Diyos natin, inilalaan. And then next po, last na po ito, seek God in His Word. It should lead us to obey Him. Kasi di ba po, ito po talaga yung isa sa pinaka-importante sa lahat, having a pure heart. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi po tayo nagbabasa, nag-aaral, nagme-meditate ng kanyang mga salita. It is very impossible to know God without reading and meditating His Word. Kaya nga po tayo napunta rin sa church, di ba, every Sunday to celebrate. Kasi gusto natin makapakinig. Eh, paano po pag di na Sunday? Kaya po, it's very important to meditate the Word of God day and night, every day. We have the Word of God every day. Kasi doon natin makikita ang Diyos. Doon natin malalaman kung anong dapat natin gawin. Doon natin makikita paano yung Word kita mapiplease, ma-honor. Nandun talaga yung manual natin mga Christians kung paano ang gagawin natin habang lumalakad tayo dito sa Christian journey po natin. Diba po? Kasi kung wala tayong Word of God, kung ano na lang po maisipan ng pusong ito, yun po ang ating gagawin. Eh, deceitful po si heart. Paano natin, kaya po diba, don't follow our heart, follow God. How we will follow God? Study His Word. Because all the truth is in His Word. Lahat ng katotohanan ay nasa Kanyang mga salita. At magunaw man ang sanlibutan ito, mananatili pa rin ang Kanyang mga salita. Kaya kailangan po talaga natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, James 1:22, do not merely listen to the word and deceive yourself. Do what it says. Nakinig tayo, nag-aral tayo, nag-meditate tayo, without actions, wala rin po. Application is very important. At hindi po yung ganong kabilis. Pero, I know if we love God, magagawa po natin. So, mag-play man tayo sa first try. Try ulit natin for the second time. Di ba po, huwag tayo mapapagod sa ating sarili. Eh, hindi ko nasunod si Lord, baka ma-judge na ako ng mga tao, ganyan, sabihin nila, nag-aaral pa man din ang salita ng Diyos, tapos ganito ako. Focus to God, na nagtuturo po sa atin. Di ba po? Kasi kung sa unang try, bumigay na tayo, wala na. Baka backslide na po tayo. Di ba po? Pero hindi. Talagang, aralin natin ang aralin ng salita ng Diyos hanggang sa mag-put natin into actions yung kanya pong tinuturo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. We want a successful life. We want to walk in the guidance of the Lord. So we need to study and meditate His Word. Sa panahong nakakatamad magbasa ng Bible, doon po tayo mas higit magbasa. Kasi kung hihintayin po natin maging nasa mood po tayo, baka matapos na yung taon, hindi nakakadaywan pa lang tayo. So talagang spiritual battle din po kasi ang meditation, having the Word of God, and putting it into action. Kaya talagang try natin ang i-try every day.
Try natin ng try everyday hanggang maging habit natin to. Hanggang sa hindi natin napapansin, nag-grow na po pala tayo. So talaga, if you really want of your heart, talagang mawala yung mga contamination sa puso natin. Kasi di ba po, hindi natin marirealize yung mga small foxes, yung sin and disobedience na nag-contaminate sa heart po natin kung wala po tayong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpo-correct. Sabi nga, pag nag-correct ang salita ng Diyos, di ba? Parang magkabilang tanim na pag talagang tumuhog sa atin. Di ba? Tumatago sa ating mga laman at kasuma-suma. Di ba po? Kasi talaga pag kinurek tayo ng Lord, talagang syempre mahal niya tayo eh. Hindi niya hahayaan na doon tayo sa mali. So kaya we really need the Word of God in our life para yung mga ma-realize natin yung mga contamination in our hearts. At talaga ma-surrender natin ito sa Kanya. So ito po yung 5 bagay na maaari po nating makita o makatulong po sa atin para po magkaroon tayo ng pure heart. Or para ma-desire po natin na magkaroon ng pusong dalisay. Dahil po, araw-araw, may tendency pong makontaminate ang heart po natin. For example, sumakay tayo sa jeep, ang katabi natin walang hapos na gano'n. Nadali na tayo. Naiingis tayo, di ba po? Pagbaba natin, ay nako, sira na yung mood ko. Gada-gada pa man, energy ko pagising na umaga. Wala na, pang-dami ni pero na, may maliit na, may small foxes na agad. Nakapila tayo, may umuna sa atin. Kanina pa ako nakapila, ang init-init, nakamas na, naka-facial pa. Tapos may sisingit. Di ba? Hindi ka nainis na pinakita mo yung sa tao, pero naglalaro na siya sa mga. Another one, meron na naman pumasok na small foxes sa heart natin. Di ba po, everyday there's a tendency na makontaminate yung heart po natin. Kaya we really need to really understand sino yung Diyos sa pinaglilingkuran po talaga natin. Yung having a desire na, Lord, I want to seek you every day. Sa bawat portion, sa bawat situation, sa bawat part ng buhay ko. Na talaga makita natin na una talaga step na nagkaroon tayo ng pure heart is hindi dahil sa gawa po natin, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para po sa atin. Yung salvation, because this is a free gift. Wala po tayo talagang inambag doon. Talagang ang Diyos ang kumilos sa lahat. Pangalawa, pag tayo nagkakamali at nagkukulang, as forgiveness to Him, be transparent. Huwag po tayong mahiya, come humbly before the Lord and ask for forgiveness so that He will cleanse our heart. And pangatlo, surrender everything to God. I-surrender po natin lahat. Kung ano itsura ng puso natin right now, bigay lang natin kay Lord. And let Him cleanse our heart. Talagang lahat ng mga small foxes, sin man yan, disobedience, bigay natin lahat sa Lord. I-surrender po talaga namin. Wala tayong ititira. And pang-apat, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat and i-cast out natin lahat ng mga idols po natin. Yung sa tingin natin, nauuna natin sa Lord. Kasi isang factor din po yung kaya nakakontaminate yung heart natin dahil mas minamahal natin ang ibang bagay kaysa sa Diyos. And ouch po yun sa akin kasi nagawa ko po siya ng maraming beses. Mas minahal ko ang iba kaysa sa Diyos. Mas minahal ko ang ministry kaysa sa Diyos. So kailangan una talaga siya. Mas may mga bagay akong mas higit na pinagdaanan ng oras at panahon kaysa sa Diyos. Kaysa ang mag-meditate, kaysa ang mag-pray. So, hindi rin po ako accepted. Kaya po talagang, ito pong inaaral po natin is maging help po talaga sa atin. At pang-5, study the Word of God. Huwag po natin kakalimutan na dito po sa journey po natin as a Christian, we really need meditation. Dahil kung walang pagkain ng ating spiritual, mamamatay po ito. Magugutom ang spiritual life na ang ating espiritu. Anong mangyayari po? Magiging bonsai. Magiging malnourished yung ating spirit. So we really need is the Word of God. So yun po yung 5 bagay. And number 5, and then next po, conclusion na. Conclusion, ano yung promise? Blessed are those who have of your heart. At ang promise po ay, we shall see God. Ano po ba ibig sabihin that we shall see God? It says that we will more clearly understand His plans for our lives and walk in a way that pleases Him and helps others. So dito po natin makikita, pag tayo may pure heart, mas makikita natin ang lahat ng bagay sa perspective ng Diyos.
Hindi na sa perspective ng puso natin na pabago-bago. Hindi na sa perspective ng isip natin na may limitasyon. Hindi na natin makikita ang mga bagay-bagay sa paligid natin sa perspective ng mundong ito. When we have a pure heart, makikita natin ang lahat ng bagay sa perspektibo ng Diyos. Kaya sa lahat ng bagay, sino makikita na natin? Siya na. Yung presence niya na. Yung ways niya na, yung standard niya na, yung plans niya. Yun na yung makikita natin once we have a pure heart. Because once we have a contaminated heart, it will hindrance us to see the Lord. Kasi, masakit mahirap takot ako nagkasala na ako kay Lord, ayoko na, nakakahiya ng tumayo. Ganito yung kondisyon ng puso ko napapagod masyado masyado nasasaktan, may galit, may inis, ayoko na. Hindi natin makikita si Lord once our heart is contaminated. But once talagang ipinreset natin kung ano tong puso natin, we will see God. Kasi makikita natin na ay ang perspective ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Ang makikita na natin is ang kanyang pamamaraan, ang kanyang plan, at siya mismo. Hanggang sa ang tao, ang makikita na rin sa atin, ay siya na rin mismo. So talaga po ngayong umaga, habang tumutugtog po dito yung worship team and habang nag-minister po sa atin ang ating pastor, talagang i-check po natin yung ating puso. Lord, ano na po bang kondisyon ng puso ko? At kung ano man yung kondisyon po ng puso natin, bigay natin sa Kanya. Dahil hindi niya po yan tatanggihan. Dahil sa lahat sa atin na naandito or nasa live ngayon, ang Diyos lang talaga ang tunay na nakaalam ng kondisyon ng ating puso. Wala tayong kayang itago sa Kanya. At ang maganda sa Diyos, hindi niya po tayo huhusgahan. Bagkus anong gagawin niya? Paghagalingin niya tayo, yayakapin tayo, papalakasin tayo, lilinisin tayo, and then, we will see our God. Gusto niyo po ba makita ang ating Diyos sa mga oras na to? So talagang tayo po iharap natin sa Kanya like King David. Create in me a clean heart. Renew a steadfast spirit within me. Talagang ipag-pray po natin talaga to sa Panginoon ngayong umaga. So tinatawagan ko na po yung worship team and let our pastor minister to us this morning na talagang panghawakan natin, Lord, ikaw yung kausap ko ngayon. Okay, tayo po natin tumayo. Sige po, ating pong ihanda ang ating mga sarili para po sa pagkilos ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, hindi po sapat na basta nakinig lang tayo ng mensahe. What we need now is we open our heart to God. Amen. Oh, we bless you, Lord. Sige po, tayo po ay patuloy na sumamba sa Panginoon as we meditate the message that we hear. That's what I long for. Hallelujah. Thank you, Lord. A heart that follows heart after Malaya po ang bawat isa natin na sumamba sa Panginoon. That's what I long for. A heart that follows heart after
that we will not commit. Panginoon, narito Our po hearts ang are babae at lalaki divided. na sumasamba sa inyo. Kaming lahat ay nagpupuri sa iyo. Ina-acknowledge po namin, Panginoon, ang iyong pagiging Diyos sa amin. Lord, without you, we can do nothing. Kung wala ka sa aming buhay, wala kang ipagagawa. Kaya ang Panginoon na bago sa aming lumabas sa lugar na ito, patuloy po namin maranasan ang iyong mayamang biyaya. At gusto namin, Panginoon, na kami kagaya ni aming David. Lord, sets our heart. Cleanse our heart, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sige po mga kapatid, let's continue to worship the Lord. Ito po yung pagkakataon na ayaw tayong makipag-save sa ating Lord. Sabihin po natin ang laman ng ating puso sa upang sabihin mo sa buong sarili ko, tayo kanyang kalakasin, tayo kanyang inangan. Hallelujah. Oh, we really Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ang ating yung pinakamalakas na palakpakan natin? Hallelujah. Yung kaya lumibas sa lahat ng mga problema ng buhay. Thank you, Lord. Kapatid, itaas natin ang ating kamay bago magbigay sa ating MC. Panginoon, bilang ministro ng iyong Ebanghelyo, ako po'y nagre-release ng panalangin ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isang narito at ang lahat ng mga nasa kanilang tahanan na nanonood. Lord, iyo pong abutin ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lalong-lalo na, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. Alam namin, Panginoon, na kami po'y laging may kinakaharap ng mga challenges. Especially, Panginoon, ang pandemic, Panginoon. Hayaan mo ang aming mga pisikal na katawan ay manatiling malakas, malusog, lalo-lalo na ang aming mga immune system. Upang labanan, Panginoon, ang lahat ng pwedeng dumapong ang sakit. Kaya, Lord, sa iyong kapangyarihan, kami po, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At salamat din sa panibagong puso namin na pinalakas mo, pinatatag, at masigla na kami naglilingkod habang kami naghihintay sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung sabi namin. Amen. Amen. So, pansin po tayo po. Mabupo tayo. Pinabay ko po sa ating MC. Amen. Praise God. Tunay nga po na napakaganda po ng message natin today. A pure heart. So sabi nga po ay maraming hindrances sa buhay natin, sa puso natin. I-forget po natin ito, bigay po natin sa Diyos ang lahat para magkaroon po tayo ng pusong dalusay. Amen? So, tunay nga po na ang lahat po ay ibigay po natin sa Panginoon.
Hallelujah. So, nasa bahagi po tayo ng paghahandog. Sabi po sa Malakay 3:10. Sabi po dito sa Malakay 3:10, narito, aking sinugang aking sugo, and then, yan. Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong iulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, tunay na po natin, ipagpasalamat po natin sa mga oras nito ang lahat po ng mga pagpapala na biyaya po ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. So, tayo po ay magkatay po ng pasasalamat at panalangin sa ating paghandog sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, buhay at kalakasan na ibigay mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala ito na patuloy mo po itinadaloy sa bawat isa. Kaya patuloy po namin namin at dinideklara ang mga pagpapala ay umaagos at dumadaloy sa buhay po ng mga bawat isa, Panginoon. Sa buhay po ng mga kapatiran, maging ito man po, Panginoon, narito sa aming church, Panginoon, o nasa labas mo po, Panginoon. In Jesus' name, O God, ikaw po ang patuloy na magpala at sa bawat isa. At tunay nga po, Panginoon, na maraming po salamat sa lahat ng mga ito, Panginoon, na dinadalo mo po sa amin. Kaya po, Panginoon, sa aming paghandog, patuloy po, Ama, ito po ikapagitin sa kalalagon ng dakilang gawain. At tunay nga po, Lord, na natin po namin ang pagpapala mo, Panginoon, ay sobra-sobra sa lahat ng bayan. Maraming po salamat. Ito po sa aming dalangin namin sa mga ganyan. Amen. Hallelujah. Praise God. So, pwede na po tayo maghandog o maghandog po ang Panginoon. Habang tayo po ay tumahawin sa Diyos. Amen. So, bahagi po tayo ng announcement. Ang message po next week ay si Pastor. So, ako pa rin po ang MC. Yung pong gawain po every Saturday sa mga kabataan po, young pro and non-pro. Every Saturday po, 2 p.m. practice and Bible study po nila dito. So, inahingaan po lahat, open po para po sa gusto umaten po ng gawain po sa Panginoon every Saturday. And next po, yung po ating pagpapagawa po ng church ay nalalapit na po sa first week po ng August. Mag-start na po tayo at nakalagay na po yung plano lahat po ng mga gagamitin sa pagpapagawa. Yan. So, patuloy po, still prayer po tayo, continuous prayer para po idalay po ng Diyos yung mga pagpapala po sa pagpapagawa po natin ng ating church. Amen? So, maraming po salamat at patuloy po na lagi po natin ang kinig ng Diyos po ay lagi nagpapala po sa bawat isa. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, tinatawagan na po ang ating pastor para sa closing and benediction. Muli tayo po ay tumayo, mga kapatid. So, mawag na tayo. May nasa kayong awit. May nasa kayong awit. David, may nasa kayong awit. Okay, sabihin po natin ito, yung ating pong idinideklara. Yung sa numbers, ano mo?
6, verse 24. Sige po, humanap kayo ng inyong gustong i-bless. Sabihin nyo to ng with faith. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hallelujah. Amen. And then yung panalangin ni Jabez. Sige po, sabihin po natin. Oh, that you bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and you will. Okay. Tagalog pala yan. Okay. Tagalog pala yan natin sa class natin. Okay, sige. Sabihin pa natin minsan. Sige po. Ready, go. Pagpalain ninyo po ako, palawakin ninyo po ang aking lupain, samahan ninyo po ako at ingatan sa anumang kasawiang makasasakit sa akin. Amen? So mga kapatid, sa ating pag-uwi, tanggapin natin ang pagbabasbas ng ating amang sumasalangit. Gayon din ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Maging ang pagpisan, pag-aliw, paggabay, at walang sawa na pagsama sa atin ng Banal na Espiritu Santo ay laging sumaatin ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. God bless us all.